kasi may mga sumingaw naman na balita tungkol sa issue ng insertion. Yan sabi dito sa balita ng Philippine Star na butas fifth in DPWH budget hike. Chanco says funds were restored, not inserted. Basahin natin itong balita dito sa Philippine Star, mga kababayan. Matindi talaga, influensya mga kababayan ni Toby Chanco. Maingay siya, pero tingnan ninyo ang mga balita tungkol sa kanyang distrito. Pinakang malaki sa budget hike, mga kababayan ng DPWH. Tapos, biglang depensa siya. Hindi man na niya inserted, restored. At yung mga sinasabi mo, nag-akusa ka ng usually niya sa mga interviews, may kumikita niya dyan ng 30 to 40% SOP. Yan ang mga binabanggit ni Toby Chanco sa mga previous. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan na natin uli mga kababayan yung mga iso sa insertion kasi may mga sumingaw naman na balita tungkol sa issue ng insertion. Yan sabi dito sa balita ng Philippine Star na butas fifth in DPWH budget hike. Chanco says funds were restored, not inserted. Hindi daw mga kababayan inserted, restored lang. Restored siya kasi dati inserted. Ngayon, tinatanggal siguro kasi inserted. Hindi nangyari yung pagtanggal, ni-restore, inserted pa rin. Binago mga kababayan yung tawag, hindi na inserted, restored. Restored nga yung insertion. Yan siguro mga kababayan yung nangyari. Inserted siya, tinanggal, restore. Pero originally inserted. Basahin natin itong balita dito sa Philippine Star, mga kababayan. Matindi talaga, influensya mga kababayan ni Toby Chanco. Yung nabutas, panlima sa may pinakamalaking budget hike. Yan nabutas fifth in DPWH budget hike. Pero hindi pa rin resolba yung problema sa flooding sa nabutas. Yan ang problema mga kababayan dito. Pero itong si Toby Chanco, napakaingay. Maingay siya, pero tingnan ninyo ang mga balita tungkol sa kanyang distrito. Pinakang malaki sa budget hike, mga kababayan ng DPWH. Tapos, biglang depensa siya. Hindi man na niya inserted, restored. Ay naku, mga kababayan. Pagkatapos, mahilig si Chanco manuro ng iba. At paborito niya mga kababayan na punching bag, si Martin Romualdez. Yan sabi dito sa balita kahapon. The Lone District of Navotas City ranked 5th among districts that received the largest additional allocations from the infrastructure projects under the Department of Public Works and Highways. Following the House of Representatives deliberation on the proposed 2026 budget. Sabi ito mga kababayan sa report ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism referred to it as an insertion, defining it as additional projects or allocations lodged into the budget by lawmakers, which were not originally proposed by the agency. Kaya ang tawag po insertion. Isiningit na lang. Kasi hindi man siya original, nakasama sa budget ng agency. So inserted nga. Ngayon tinanggal siguro. Kaya ang tawag ni Toby Chanco, restored man lang niya. Palusod ka pa Toby Chanco. Siningit nga. Huwag ka nagmalinis Toby Chanco. Booking na. Hindi ka pa rin natuto. Diba? Yung sabi dito sa report ng Philippine Star, the DPWH initially proposed a 362 million budget para sa nabotas daw. Pero yung allocation niya, bigla lumobo by over 200%. Matindi po. 200% biglang lumobo to 1.116 billion pesos after the House approved the 2026 General Appropriations Bill or GAB. Alangan man Toby Chanco, wala kang influensya dyan, wala kang kinalaman, walang maniniwala niyan sa'yo. Kasi that's the usual na traditionally, laging may influensya yung congressman. Pag naghugas kamay ka, magpilato sa isyong ito, Toby Chanco, wala man maniniwala sa'yo. Kasi that's the usual. At yung mga sinasabi mo, nag-akusa ka ng usually niya sa mga interviews, may kumikita niya dyan ng 30 to 40% SOP. Yan ang mga binabanggit
ni Toby Chango sa mga previous interviews niya. Yan daw ang SOP, Standard Operating Procedure. Ibig sabihin, SOP, yan ang kickback. So, nang ibig sabihin nito, Toby Chango, may nangyayari din bang kickback diyan sa iyong distrito? Sino ang tumatanggap ng kickback? Yan ang malaking katanungan, mga kababayan ngayon. Matindi to. 200% yung biglang paglobo ng budget for 2026 General Appropriations o SAGAB. So sabi dito sa balita na Philstar, Congressman Toby Chango na Botas Lone District, who is a relative ba to ng ating Pangulo, denied that the 754 million added to his district's DPWH budget was a congressional insertion he made. Nagugas kamay po siya. As someone who is not a member niya of the Appropriations Committee, wala niya akong power to propose an insertion. Kung ganon, di patanggal mo. Hindi naman pala ikaw, sabi mo. Kontrain mo. Kasi pag dumiritso yan, ang sabi mo, ni-restore. Walang maniniwala sa'yo na wala ka diyang kinalaman. Yan sabi niya dito, I could not have made any insertions because I'm not even a member of the Committee on Appropriations. Sabi po niya kahapon, Chango reframed the budget insertion as a restoration, explaining that based on the DPWH formula, Nabota should have had 1.4 billion in the National Expenditure Program. This restored niya net represents the minimum assured amount per district. He also said the DPWH submission of only 362 million in the net amounted to an unfair reduction of 1.048 billion. After Chango raised the alleged miscalculation with the Public Works Secretary Vince Dizon, 748 million was added niya as what he described as a correction. Itinamaan niya nila. Kasi sinabi ko niya na mali, miscalculated niya. Ibig sabihin, nagreklamo siya. So confirm, may influensya nga ang congressman, mga kababayan. So yung restoration na sinasabi niya, malinaw na insertion siya dati. Restore. Ano ba, mga kababayan? Binago, mga kababayan, ni Toby Chango yung tawag. Hindi niya yan insertion, restoration. Binalik lang. Huwag kami Toby Chango. Magkikita ninyo, mga kababayan, kung sino yung pinakamaingay at mainakusa kay Martin Romualdez. Yon ang nakikitaan, mga kababayan, ng ebidensya. Kaya lang binabago niya yung tawag, hindi insertion sa niya, restoration. So makikita ninyo, napakalaki yung budget ng nabutas. Pero yung tanong, mga kababayan, bakit yung nabutas palagi pa rin pong binabaha? Pag dumarating yung panahon ng tag-ulan, yan ang malaking katanungan. Despite the huge budget para sa mga flood control projects sa nabutas. Malinaw na sagot, wala kasing malinaw na flood mitigation outcome. Ang mga contractors na may hawak sa proyekto, may mga record sila ng ghost and substandard projects. So dalawang pangalan ng mga contractors, mga kababayan, na lumilitaw sa distrito ni Toby Chango. Una, yung St. Timothy Construction na pag-aari ng mga diskaya na flag sa mga issue ng substandard projects. May question sa tax compliance. Chango told Diskaya firm is snag flood control deal in Nabotas. Nabotas City Representative Toby Chango has been urged by fellow lawmaker to check his own backyard, noting that a company owned by the Diskayas was able to bag a contract for flood control projects in his district. Hindi lang po yung Diskaya firm sa Timothy Construction. Isa pa na construction firm na may records ng substandard at ghost, kumorner din ng kontrata sa Nabotas, yung Sims Construction. Documents showed that the 529 million worth of infrastructure projects for Nabotas have been downloaded already to DPWH, including rehabilitation of a pumping station done by St. Timothy and 3.3 million flood mitigation structure along Marala River by Sims Construction Trading. Ito yung mga construction firm na na-flag, mga kababayan, at involved sa mga ghost and substandard projects na na-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasama siya sa 15 top contractors na sangkot sa mga substandard and ghost projects sa bansa. Kaya makikita ninyo, habang binabanatan ni Toby Chango, si Martin Romualdez, laging nagiging pansimbag niya. Siya mismo, sa kanyang distrito, ay daan-daang milyong piso dagdag na pondo.
Pero lagi pa rin binabaha yung kanyang distrito. Panlima po, may pinakang malaking budget hike na botas fifth in DPWH budget hike. Hindi niya yan insertions, restoration. Yan ang depensa mga kababayan ni Toby Chango. So ang tanong mga kababayan, kanino napupunta yung SOP? Tingin ninyo, kanino napupunta? O ngayon, yung ginagawa niya palaging punching bag, mga kababayan si Martin, walang issue sa substandard projects sa kanyang distrito. Walang issue sa ghost projects sa Tacloban. May narinig kayo? O di ba wala? So nakikita po yung actual na output sa Leyte. Walang findings ng mga anomalya. Yung mga napakalalaking mga projects na nabanggit natin several days ago dito sa ating vlogs. Kung sino po yung maingay, usually siya yung may dungis. Di ba po? Kaya nag-iingay para siguro pagtakpan yung mga kontrobersy sa kanyang distrito. Di ba? So hindi pwede mga kababayan na siraan ang isang speaker Martin Romualdez na may maayos pong track records at walang ebidensya ng katiwalian para pagtakpan yung sariling bakuran. Si Martin voluntarily umarap sa pagtatanong po ng ICI. At yung findings ng ICI, walang adverse findings of guilt mga kababayan. Sabi mismo ng ICI. Yan sinumiti ng ICI sa Ombudsman, Romualdez hindi guilty. Yan ICI recommends no conclusion of guilt on the former Speaker Martin Romualdez. Umarap siya sa ICI, hindi siya nagtago po. Kasi wala siyang tinatago. Di ba? Hindi tulad ni Pulong. Naghamon sabay takbo, sabay atras nang in-invite. Pero si Martin sa si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos po, siya mismo yung sumulak. Invite mo niya ako. Yan ang mga taong walang tinatago po. Si Martin may resibo, pero yung mga maingay, wala man pong resibo. Yan ang problema. Nag-iingay lang kasi may pinagtatakpan siguro yung mga kontrobersy sa kanyang sariling distrito. Di ba? So kapag ang ingay mga kababayan ay panakip at ang numero ang nagsasabi ng totoo, kailangan we have to follow the money trail. At doon natin madidiscover mga kababayan yung mga hokus-pokus ng mga politiko. Yan ang totoo niyan. Di ba po? Ayan lang, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.